isang video nga against me kung saan sabi mo magre-react ka sa mga video na ginawa ko sa'yo. Wala ka na react cause you know it yourself na hindi mo to kayang sagutin. So, eto na nga tayo. Sasagutin na natin. Tapos, yung magagaling daw na editor na makukuha niya. Hindi magagaling, marurunong na editor. Kasi iba yung magagaling sa marurunong. Yung mga marurunong, alam na yung mga basic. Pero yung mga magagaling, sila na yung mga After Effects, mga motion graphics, mga visual effects. Mas mahal sila. So, marurunong lang. Ibibigay niya daw yon sa iba't ibang client sa Philippines. Hindi iba't ibang client sa Philippines, iba't ibang client sa ibang bansa. Mag-research kasi muna. Ang MSB, in-outsource namin yung project na pinapagawa sa amin ng mga clients sa US, hindi sa Philippines. Okay? Magiging middleman siya. Kailangan ko pa bang pumasok at mag-enroll sa stupidong course mo? Hindi siya MSB course, guys. MSB Grand Ball yung pinakita niyang ticket. Halata naman nakalagay naman doon VIP ticket Ayun, nakalagay pa, exclusive red carpets. Research kasi muna bago ka magpakita. So sobrang gusto mong tumulong, bakit daw hindi mo nalang ilibre yung course? Syempre, para naman kahit papano, ganaan sila. Kasi merong tinatawag na risk. Kasi nagbayad siya, so merong risk. Malamang, kasi resume mo yung isang bagay kapag alam mong merong kang tinaya na bagay. Sige, basahin natin yung summary itong study by MIT and Harvard. It showed that among verified students, those who paid for courses, the completion rate was notably higher, 46% in 2017 to 2018, compared to the overall completion rate among all MOOC participants na 3.13% in the same period. In short, sabi ng MIT at Harvard, mas magiging seryoso ka kapag nagbayad ka at alam mo na merong risk. Sabi ng EdSurge discusses various strategies to improve completion rate for online courses. One of the strategies mentioned is making students pay for online programs, which have seen a way to ensure students have skin in the game. It was noted that learners who pay their own tuition are almost 2 times more likely to keep up with assignments. This aligns with the idea that financial investment can increase the commitment to completing the course. So ibig sabihin nun, itong dalawang study na ito na ginawa ng MIT at ng Harvard at ng EdSurge, ang pinakita nila from 3% naging 46% dahil lang bayan, sabi ng MIT at Harvard. Ito namang isa is 5% naging 85% yung completion rate dahil nagbayad nga sila. Kasi nga meron silang tiniyan or skin in the game. Manloko na manloko na manloko na manloko. Tama naman ako, di ba? Wala ka pong ginagawa dito, Frank Miano, kundi ang manloko ng tao. Manloko ng tao? Ayaw ko naman sabihin na nanggagaling sa akin at tinulungan ko sila. Gusto ko makita nyo yung mga testimonial nung nagsasabi sa akin na tinulungan ko daw sila. Eto, sabi ni John Victor, first month na nag-join ako sa MSB, bumili kagad ako ng motor. Ngayon si Airpods sama ng binilang ko. As always, thank you MSB. Ito na yung search yung pangalan niya. Ito rin yung chat kung totoo ba hindi to edited. Next naman sabi ni Joshua Alfrey, contract signing on purchasing 5 condominium units done. MSB lang ang sakalap. Hanap ka Coach Franklin. Ito rin yung research after rin niyang ipakita sa inyo na meron talaga siyang condominium at ang bilhin niya dahil sa natutunan niya sa outsourcing business. Sabi ni Kaishel Shaina Dacora, 6 digits in less than a month. Senior high school STEM student daw siya at 18 years old lang siya at kumikita na siya 6 digits a month. Next naman, sabi ni Castro, thank you MSB, thank you Coach Franklin, 108,000 na receive niya. Kahit isearch niya pa to, legit to. At kung makita nyo, napakadami po. Hindi po yan fake. Hindi po yan fake. Lahat po yan nasa community. Kaya hindi nyo lang nalalaman na meron na nanalo at meron kumikita dito dahil nasa private na community po. Siyempre, meron magsasabi dyan. Kahit maglabas ako ng mga testimonial na ganito, na ganito, na ganito, na ganito, sasabihin nyo lang naman sa akin, edited lang naman yung coach, di ako maniniwala sa'yo. Ito gawin nyo. Search yung pangalan nila, tanongin nyo kung totoo ba or hindi. Ito pang malupit is meron akong free group na Lazy Genius Club. At kung makikita nyo doon, meron din na mga tao na nagpo-post doon ng mga testimonial nila sa MSB. At makikita nyo doon na hindi edited at free group lang yun. Pwede kayong sumali doon at makikita nyo kung legit ba o hindi. Pwede nyo i-chat nyo mga tao doon kung binabayaran ko ba talaga sila or hindi. Ang mahalaga dito, meron akong tulungan na tao at legit at hindi peke. So tuloy nyo tignan yung mga testimonial. Yun lang naman. Kaya mo sila pineperahan, yung mga followers mo, yung mga viewers mo, yung mga listeners mo. Simple lang. For the mere fact na kailangan mong bumukol. That's it, man.
yan, wag mo na itanggi. Ito kasi yung main reason kung bakit ko ba ito ginawa, itong MSP Academy. The reason is, para yung mga clients sa ibang bansa is hindi mapunta sa mga ibang lahi. Kasi nung nagsisimula pa lang ako mag-outsourcing business, nung ginawa ko yung Frank Media, is ang dami na kasing clients sa ibang bansa na kailangan ng mga service provider like me. There's millions of clients sa ibang bansa na kailangan ng mga services. I tried to get all of them. Umabot pa nga ako sa sobrang daming clients eh. Pero hindi ko kayang kunin lahat. In short, kaysa magpunta sa ibang mga lahi, is mapunta sana sa mga babayan natin na nangangailangan din ng source of income. At kung sinasabi mo sa akin, ang goal ko lang is mangbuko lang tao, di sana wala akong Lazy Genius Club. Ano ba yung Lazy Genius Club? Isa siyang community na ginawa ko na Facebook community na doon ako naglalagay ng mga free resources. Ano ba mga free resources? Free ebooks, free templates na magamit mo sa clients, free scripts na pwede mong gamitin sa mga empleyado mo. Lahat doon ay libre. Sa malupit pa dito, nagla-live pa ako dito para tumuro sa ibang tao. At ang mas malupit pa dito, namimigay pa ako ng free enrollment sa mga tao dito sa loob ng community nito na wala silang binabayaran ni ₱1. Ang tanong ay bakit? Kasi gusto kong makatulong sa kanila. Kung hindi man nila afford na hindi makasama dun sa online program ko, ito yung another option na pwede kong ibigay sa kanila na libre para makamit nila yung mga kaharap nila. Tapos sasabihin mo sa akin, ang goal ko lang is mangbukol. E di kung goal ko lang mangbukol, di sana wala tong free community. Sana may bayad na lang. Ayun ang sagot ko sa'yo. Pero dito nagsasalita Mongoloid na bata na kesyo siya daw ay nakapasa. Ganto, eto daw patunay na natuto siya. Hindi po siya scam. Wala kang natutunan po. So ito kasing matang to, nakita ko kasi sa TikTok niya na pinost niya na kumita daw siya using doon sa free tutorial na pinost ko sa YouTube ko. Tinuro ko doon sa free tutorial sa YouTube ko kung paano maghanap ng client, ano sasabihin mo, ano ba yung strategy na ginagamit namin. Sinabi ko sa YouTube ko yun na wala silang binabayad ng ₱1. Nung napanood niya yun, in-implement niya at kumita siya. Kasi nakita ko, itong batang to na kahit hindi siya nag-enroll, kumikita pa rin siya using outsourcing business. At syempre, ipapost ko yun. Para pagdating sa mga tao na hindi porkit na hindi ka nakapag-enroll, hindi ka na makakagawa ng paraan sa outsourcing business. Kung siya kaya niya, kaya niyo din. Ang pinupuin ko dito, hindi ko pinupush yung mga tao na mag-enroll. Pinupush ko sa mga tao na utilize yung mga resources na binigay ko na libre sa group ko at dito sa YouTube video na to para makita nila na i-take advantage na nila or abusuhin na nila yung mga binibigay ko ng libre. Tapos, etong taong to, nagre-react siya. Sabi niya, wala no siya natutunan, boy. So, si boy na magsasagot sa'yo at magpapakita ng ebidensya na meron talaga siyang kinikita dito sa outsourcing business. Okay? So hello guys, Jim Edits here. Ako nga pala yung kasama ni Coach Frank sa isa niyang interview. May natutunan nga ba talaga ako sa MSB and kung nagbigay ba talaga ng result sa akin yung MSB. So ito yung mga proof payment sa akin ng aking client. So kung mapapansin nyo dyan, yung pangalan is C Conlon. Meron ako isang client na pangalan is C Conlon. Kung pupunta kayo sa IG page ko, which is the Jim Edits or Jim Media, meron siya doon testimonial about sa akin. Hey Jimmy, I just wanted to say thank you so much on the editing. Man, you are crushing it. And yun, ayun yung proof ko. Yun lang naman. Thank you. Boss, isa rin ako sa mga nabiktima niyan. Way back 2022. Ayaw magpa-refund nung nalaman namin na magpapanggap kaming ibang tao para mag-outsource. Pero portfolio ng iba gagamitin namin, alam ko na sobrang safe. Wala akong tinuturo na mapagpapanggap ka ng ibang tao. Ang tinuturo ko dito sa outsourcing business, maghahanap ka ng client at yung lahat ng project na ipapagawa sa iyo, isipapagawa mo doon sa empleyado mo. At yung tinuturo ko sa loob ng MSB course, tatlong ways dito sa negosyo na to. Pwede ka mag-freelance. Ikaw yung gagawa ng serbisyo sa client mo. Or pangalawa, mag-outsource. Lahat ng pinapagawa sa iyo, i-outsource mo sa mga tao mas marunong pa sa'yo. At yung pangatlo is agency. Magpapakilala ka sa client mo na meron kang sarili mong team or agency na kayong gumagawa ng mga ganong services. Masasabihin na itong isang estudyante ko, nagpapanggap kaya gusto kong magparipan. Ang malapit pa dito, meron pa ako tinurong isang mas madali eh. You can partner with another service provider. For example, si person A, wala alam sa services pero tinuruan ko siya kung paano mag-close at maghanap ng client. Pero ito si person B, marunong gumawa ng servisyo, for example, graphic editor siya. E di mag-collab si person A sa person B. Si person A maghahanap ng client. Si person B ang gagawa ng project sa client. Mag-collab sila, mag-partnership sila at bahala na sila kung gusto nila 50-50, 60-40 or 70-30. Bahala na sila doon. And yung pinakamagandang way, pinaka-easiest way, at least yung portfolio is hindi mo siya kinuha na walang paalam doon sa mismong service provider na yun. In short, inamin niya din na kompleto yung nakuha niya na hindi niya lang inintindi maayos yung mga module at lesson na sinabi ko. Kasi kung naintindihan niya, hindi yun yung way sa pagkukuha ng clients. Next! Ito pa,
Lumabas dito yung mga messages nila. Isa po ako sa biktima ng panlilinlang ng networking at marami kami. Grabe yung ginawa sa buhay namin. Networking app. Pakinggan nga ulit natin. Isa po ako sa biktima ng panlilinlang ng networking at marami kami. Diyos ko po, yung nagreklamo na biktima daw sila ng networking app tapos binibintang mo sa online program ko na MSB Course 2.0. Sa akin mo pa, sinisisi yung kasalanan ng ibang networking app. Research kasi muna. Intindihin mo yung sinasabi mo bago mo sabihin sa akin. Unang-una, hindi ako networking. This is an informational product na binibenta ko. Hindi to networking. Hindi kami nagbebenta ng kape or other products. We only find clients and in-outsource namin yung mga services sa mga taong nangangailangan ng trabaho. Ako din, boss. Nag-enroll. Pinaka natutunan mo lang is outsourcing na tinuturo niya pero hindi niya tinuro step by step kung paano magsisimula at kung paano yung strategy sa paghahanap nila ng client. Hindi daw step by step. Kung makikita nyo dito, kompleto. Ayun types of clients you will encounter. Recommended strategy to find a client for direct or agency client. How to find direct clients. How to create an account on every job site. How many applications before hiring on based on data. Pasasabihin sa akin, hindi ko daw tinuro step by step. Ayan ang ebidensya na lahat ng mga tinuturo ko step by step at chronological order lahat ng mga yan. May kasama pang templates of mga script. Mag-research kasi muna bago mag-akusa. Tapos yung putang inang freebies na nasa Google Drive na worth 2 million daw na mga e-books at e-learning courses, putya, puro walang laman. Meron ako kasi akong binibigay ng bonus or complimentary gift para sa mga estudyante ko. Namimigay ako ng free e-learning courses, e-books, templates, at maraming pang iba. Libre yun. Binigay ko yun sa mga estudyante ko. Basta malupit pa dito, yung reklamo sa akin na wala daw laman, kompleto naman yung laman ng mga nandoon. Ito yung ebidensya. Lahat ng mga to may laman. Ito, may laman. Ito, may laman. Ito, may laman. Lahat na dito may laman, walang kulang. Mag-research kasi muna bago mag-akusa. Una sa lahat, pag ang mga taong nag-iimbita sa'yo sa mga course ay sasabihan ka na agad ng tinatamad ka mag-aral kaya ganito na lang gawin mo, automatically expo yun. Bigyan mo ko ng isang ebidensya na sinabi ko mag-drop sila at mag-enroll na lang sila sa MSB Academy. Bigyan mo ko ng ebidensya, wala akong sinabing ganun. Wala naman akong sinabi na nag-aaral ka ba? Mag-drop ka na lang, sumali ka na lang sa amin, mas kikita ka pa dito. Wala akong sinabing ganun. Instead, sinasabi ko pa nga sa mga tao, kung gusto nila ng side hustle, matuto sila mag-outsourcing business kasi yun yung pinakamadaling business na ginawa ko sa buong buhay ko. Ako sasabihin mo sa akin ngayon na yun yung intention ko sa mga bataan na mag-drop na sila at huwag na sila mag-aral para mag-MSB nila. Wala akong sinabing ganun. Tinutulong ko pa nga yung mga kabataan na mamulat ng maaging kung paano mag-ipon, kung paano magkaroon ng financial freedom or ng financial knowledge. Pasasabihin mo sa akin ngayon na ganyan yung intention ko sa mga kabataan. Meron ba yung SEC? Is it a soul or a corporation? Corporation po ito. Ito po yung BIR at SEC ko. Okay na? Next. Ang malupit pa dito, nag-post si Makagago. Sabi niya, bagong post ni Frank, 2020 pa yung transaction, sarili mo lang binabaon mo. Malamang, kailan pa ba yung MSB? 2020. Nagre-reklamo ka dahil pinost ko yung testimonial na estudyante ko from 2020 at pinost ko siya ngayon. May mali ba doon? Sabi nyo, wala ko kumikita dito. Yung nagpakita ko na meron kumikita dito, sasabihin nyo edited. Nung sinabi ko hindi naman edited, sasabihin nyo 2020 pa yan. I can never please you guys. At ano pa yung ebidensya ko na 2020 pa yan? Yung MSB 1.0 is 2020. Yung MSB 2.0 is 2022. At yung MSB 3.0 ay 2024. Anong katunayan ko na may 1.0, 2.0, 3.0? Si Makagago na sasagot yan. Gagawin niya na daw na MSB 3.0. Almost siguro 3.0, so ibig sabihin it started from 1, so ang dami niya nang nabubukol, right? 1.0, 2.0, naging 3.0. See? Edi alam nila. One-time payment, 150 plus training videos daw. What the Kasi sabi nila, sa 150 plus training videos, lahat naman daw yan dinownload mo lang. Paano dinownload? Mukha ko ngayon nandoon. Paano ko dinownload? Kung ako yung nagsasalita doon, ako yung nagtuturo doon. Siguro akala mo yung MSB Course 2.0 ay isang course na galing sa ibang bansa na nire-upload ko lang at sinabi kong ito yung course ko. Hindi. Ako yung nandoon. Ito yung ebidensya. O yan. Ito yung mga modules. Ito yung mga lessons. Ito ako nagsasalita. Baka sabihin nyo AI, ito mismo yung boses ko. Lesson today is kung paano nga ba ang tamang
strategy para ma-close mo yung client using word. Okay na? Next na naman tayo. Copy of live webinars. Well, madali lang yan. Putang ina, screen record mo lang yung mga pinaggagawa nyong kabalpalan. May 2-3 kayong involved na kapag nakabukol kayo, binibigyan nyo lang din ng porsyento, panalo ka na. Come on! Hindi ganoon ang live webinar ko or yung live coaching ko. Yung live coaching ko is group coaching. Ito yung ebidensya ng group coaching, hindi yung pinapakita mo. At marami dito, meron live 1, 2, 3, 4, 5 hanggang sobrang dami nitong live. At itong live na to is umaambot na 1 oras, 2 oras at even 4 hours umaambot to. Sinasabi mo, ang binabayaran ko lang sila, well, pakita mo yung ebidensya ng binayaran ko sila. Gusto nila ng refund or else kakasuhan ka nila. Hindi ako kakasuhan kasi nagpapa-refund naman talaga ako sa mga tao na hindi naman gumana sa kanila yung aking mga strategy. At ang refund ko kasi is ganito. Meron kaming 30-day money back guarantee. Yung 30-day money back guarantee is 30 days. I-try mo yung course. I-try mo yung strategy ko. I-try mo yung mga tips and tricks na tinuro ko. Kapag hindi yun gumana, i-refund kita. Basta ipakita mo lang sa akin na you did the work. Pakita mo sa akin yung proof na ginawa mo yung bagay na yun. Yun lang ang kailangan ko. Kailangan ko ng portfolio na nag-apply ka sa mga clients or kumontak ka sa mga clients or in-interview ka man lang. Yung 3 lang ang kailangan ko tapos nagpapa-refund na ako. Kasi mga nagsusumbong sa UMG is nagpas 1 year na sila or nagpasa sila sa 30 days doon sa policy natin. Malamang kailangan nila sundin yung policy kasi yun nga yung rules eh. Kasi iniiwasan ko yung mga bagay na katulad na ganito. Pinapirated nila yung MSB course tapos binibenta nila sa ibang tao tapos magpapa-refund sila. Anong ebidensya ko? Eto, binibenta na ng 200 pesos yung MSP kasi estudyante ko yung dati at nagpa-refund siya. Nung ni-refund ko siya, biglang ganyan nangyari. Meron mga ganun mga tao na mga abusado. Gusto ko itong money back guarantee is para sa mga taong try talaga yung best nila at hindi pa rin gumana. Doon na ako nagpapa-refund. Basta ito, hinahamon kita, maghanap ka ng estudyante na nagsusumbong sa'yo na within 30 days nag-request sila ng money back tapos meron silang pruweba na ginawa nila lahat at complete naman nila yung requirements na proof na ginawa talaga nila yung tinuro ko. Kung meron, talo na ako. Ano mas manapit pa dito? Siyempre may magsasabi dyan. Wala naman nakitang 30 days money back guarantee, wala naman nakitang policy, wala naman nakitang terms and conditions. Tignan nyo sa website ko. Hinahamon ko kayo tignan nyo sa websites ko. Malinaw na malinaw doon na mayroong money back guarantee. Malinaw doon na mayroong requirement na ako hinihingi na proof na ginawa talaga ang mga tinuro ko. Tignan nyo sa YouTube ko. Sinabi ko, if you didn't earn more than what you paid for, ibabalik yung pera nyo, basta you show me that you did the work. Meron akong 30-day money back guarantee. And once you prove na you implemented my strategies and hindi ka kumita, we don't need your money. We only want your money if kumita ka talaga more than what you pay. In short, iniiwasan ko lang talaga yung mga abusado, na mga nagpa-pirated, na mga nanluloko or nang-i-scam sa ating community. Yun lang naman yun. Sa kananalo ay si Carl Vicente. Pangalawa, Justin C. Eto, si Crystalline May Rivera. Kayong 3 itlog kayong mga putang ina nyo. Isipin nyo to, you are wasting the best years of your life. Nag-award kasi ako ng mga naging milyonaryo na using outsourcing business at in-awardan ko sila sa stage kasi deserve nila magkaroon ng recognition sa kanilang mga sacrifices at sa kanilang dedication. In short, sa sobrang dami naging milyonaryo, 3 lang pinakita mo. Yung 3 na lang gusto mong pagtripan. Bakit ay mo ipakita yung other 9 na naging milyonaryo? Kasi hindi mo sila mapagtripan kasi lahat sila may resibo. Kasi bakit sila 3 na dinidikdik mo? Kasi sila yung mga nakakasama ko sa podcast ko eh. So ibig sabihin ba nun, kahit nakasama ko lang sila sa aking mga podcast at nakasama ko lang sila sa content, speke na sila? Kasi ito yung sabi mo eh. Itong mga tolongges na to, yung 3 nanalo kanina, syempre malamang mananalo talaga yan. Yan yung lagi nasa podcast ni Frank. Kita mo, ginadredge mo kagad ng isang tao na fake millionaire dahil kasama ko sila. Eh bakit hindi mo tanongin at ipakita yung another 9 na naging milyonaryo din sa MSB? Mali pala ako, 14 pala sila na awardan ko. Kaya naman kita, ipalabas mo sa kanila yung resibo. Lalabas yung resibo na totoo na nakamit talaga nila. Kasi ako mismo yung nangihingi ng resibo bago ako magbigay ng plaque. Kasi alam ko dating sa point na pag ito MSB sumikat, syempre kailangan ng pruweba na hindi ko pinapababayaan yung brand ng MSB. Nangihingi pa rin ako ng ebidensya kung nakamit
ginagamit ba nila, at even yung ibang mga estudyante sa MSB, hiningi ako ng ebidensya. Bibigyan ko kayo ng unting ebidensya man lang. Si Jeff de Guzman, sabi niya, pwede pa request coach ng testimonial video or message para sa agency ko po, coach. Jed Digital Marketing Agency. Yan pa yung pangalan, coach. Salamat. Tsaka ito din, pinakita niya sa akin, yung isa sa mga accounts niya is meron siyang 1.2 million pesos. Sabi ni Victor Ramirez, pinakita niya, naiyak ako, started from December where I got my first 6 digit in 1 month. Nahit ko na pala yung 1 million ko as 20 years old. In 5 months, I've already hit my first 1 million. Bunga na pagiging thumbnail design god. Not only that, nakabili din ako ng ADB 160 motor na cash. And this is last week of April and I bought 1 condo unit. All of this na-achieve ko dahil sa MSB na kahit 20 years old pa lang, it's possible for you to make it. Pas pinakita sa akin, ang laman ng account niya, deposit at ending balance is nasa 870 at 148. Ito, inawardan ko si Kenneth P. Liboon. Sabi niya, sige sir, ito po, April 17 to July 14. July 14 to October 16. Hindi ko po nasama, coach, yung ngayong October 16 to November, pero may SS po ako ng payment through Wise and PayPal. Pinakita niya rin sa akin yung payment through Wise and PayPal. Kung makikita nyo doon sa kanyang bank statement, makikita nyo doon na malaki talaga ang kanyang kinikita. Ipapakita ko sa inyo yung MSB group chat, yung mga batches. Tingnan natin ba talaga? Papakita ko kayo ng resibo. Ito, MSB batch 36. Don't expect too much sa MSB, but this can help in your journey sa online work if you are very hardworking. Nag-join ako almost 7,000. Nag-watch ako ng video at na-busy. But the first 4 modules, maganda naman. By the way, I'm an HR manager before. Currently holding office sa bahay as a consultant na. Same ng VA, but I registered it sa DTI with mayor's permit and BIR so far. So good, parang semi-retired. Kaya think positive at don't expect too much sa mga courses but can greatly help. Sabi ng batch 41, nakabili na po ako ng washing ko. Pinakita niya, nakabili na daw siya. Ang cute lang ng achievement niya. So naman, sabi ng batch 31 pa rin, sabi ng John Eric is grind lang kayo mga mates, makakuha din kayo ng clients at pinakita niya nakakuha siya ng clients. At next naman tayo, batch 12. Same here po, 2022 pa itong batch na ito. This year lang ako nagkaroon ng client. Continue to grow lang naman kasi dapat. Hope maging successful lahat mga nandito. Unti pa lang itong pinakita ko sa inyo kasi haba tong video na to. Pero ito yung pruweba na gumagana talaga yung strategy na tinuturo ko. So magsasagot tayo ng mga issues ko, hindi na sa MSP. Simulan na natin at magdidebunk na naman po tayo, guys. Sabi ng isang babae, mga kahombre ko, eto daw si Franklin Miano ay scam. Magsasabi siya na 5,000 ang kikitain mo, kaso lang, ang gagawin mo ay 50 reels or short. Unang-una, mali ang accusation nyo. Hindi po totoo na nagpapasahod ako ng 5,000 sa 50 reels. Nagpapasahod po ako ng 30,000 to 40,000 pesos every month. At ang responsibility siya naman is gumawa ng 2 to 3 videos every day. Anong pruweba ko? Pumunta kayo doon sa aking website, sa franklinmiano.com/openjobs. Makikita nyo doon na nag-hire ako ng mga editor na up to 50,000 pesos every single month. Ang nakakaasa na lang, itong babae na to, pinakalat niya yung false information about dun sa aking mga empleyado. Kasi ito yung sabi niya sa akin. So, post to read na lang. So, pag nag-edit ko sa kanya, this is basically history. Kung makita niyo, sabi niya post to read, buti na read ko. At ang nag-reply sa kanya si Clarence, hindi naman ako. Si Clarence ay isang editor ko. So in short, yung editor ko, in-outsource niya lang yung mga projects na pinapagawa ko sa kanya. So yun, nakakasal lang. Kasi sinisisi mo sa akin yung kasalanan ng editor ko. Supposed to be kayo ng dalawa ang may agreement niyan. Kasi ako nagpapasahod ako ng maayos sa mga editor ko eh. Pasasabihin mo sa akin, na-scam ako dahil nagpapasahod ako ng 5,000 pesos sa 50 reels. In-outsource niya lang yung works sa'yo. So anong nangyari is tinanong ng isang editor ko, si Clarence sa mga kausap mo, hindi naman si Franklin eh. At ito yung reply niya. I'm not sure if this is gonna be my last video, pero gusto ko nang sagutin to. So, ayun siya. Kita niyo naman, verified yung account. Then, tinanong no sister ko if si Sir Clarence ba is head video editor. Sumagot naman siya ng yes. Tinanong niya ako kung head daw ng video editing team daw ba si Clarence. At sumagot daw ako na, yes. Una naman ako may-reply sa'yo. Pangalawa, yung sinabi kong yes is tinanong mo sa akin, good evening po, is this legit account ni Sir Franklin Miano? At sinabi ko yes. Malamang sasagutin ko yes. Pero nung tinanong mo sa akin kung head ba ng video editing team si Clarence, wala akong sinagot sa'yo. Kita mo, binuking mo yung sarili mo sa ginawa mong TikTok. Firstly, is wala akong sinabi na head ng video editing team si Clarence. Pangalawa, is nagpapasahod ako ng maayos. Pangatlo, is sinisisi ako na
scammer dahil mababa daw ang sinasahod niya doon sa editor ko na supposedly lang dapat sila ng dalawang may agreement doon. Bakit mo sasabihin na scammer na wala naman ako in-scam at nagbabayad naman ako ng tama sa mga tao? Ito yung sabi mo. Because I'm the one who's gonna address this issue. Siguro nga nagkamali ako. Talaga nagkamali ka. Gumawa ka ng TikTok video, ipinakalat mo sa social media na gano'n ako, tapos sasabihin mo nagkamali ka lang. At ito pa manupit, hindi mo na dinilit yung video, in-off mo pa yung comment section. I said on my first video that it was 5K for 50 reels. Kasi pala, ang nangyari is in-outsource sa sister ko. Inamin mo din naman na in-outsource pala na editor ko yung mga price na pinapagawa ko sa kanya. Tapos binibintangan mo pa ako, naggarapan ako sa mga tao ko. Ang ayos-ayos ko magtrabaho, nagpapasahod ako ng maayos, nagbibigay ako ng maraming trabaho sa mga nangangailangan ng trabaho, nagbibigay ako ng negosyo sa mga kailangan ng source of income, tapos sasabihin mo sa akin ng ganyan. Kasi doon yung maiisip, sobrang cheap ni Frank. Could you imagine, hindi niya mabayaran yung mga editor para sa ganyang amount of money which is sobrang liit? Siguro nga nagkamali ako. Siguro nga nagkamali ako. So MG, mag-confirm ka kasi muna bago ka mag-react. Ulitin ko, research muna. Ano bang meron sa'yo at studies? Ano bang meron sa'yo at ang pag-aaral? Hindi ka naniniwala sa pag-aaral, pero naniniwala ka sa edukasyon na binibigay mo? Tanga ka ba? Hindi ako galit sa paaralan. Kung galit ako sa college, hindi sana hindi pa ako umabot ng second year college. Ilang beses ko sinasabi sa mga vlogs ko na diploma and diskarte is the best ingredients to be successful in life. Mas maganda pa rin at mas lamang pa rin yung may parehas. Ganyan ang thinking mo. Dahil sumikat lang ang short video or putol na clip na sinasabi ko yung diploma, papel lang yan. May diploma ka pa, papel lang yan, pero kung dito ako mas lalaking kita ko, dito na lang ako. Mas marunong pa yung mga college dropout na gumawa ng trabaho kaysa doon sa mga college graduate. Na hindi nyo naman pinanood yung full video na in-explain ko yung mga ibang bansa o yung mga first world country, wala na silang pakialam sa diploma. Ang may pakialam lang sila doon sa skills ng mga empleyado nila. Kaya majority ng mga company sa ibang bansa or mga first world countries, hindi na pinaprioritize na kumuha ng empleyado na nakadepende doon sa diploma. Anong ebidensya ko? Ito, sinabi ko, full video. Sad to say, dito sa Pilipinas, kinukuha ng mga companies ngayon is yung mga college graduate. Isa lang palang sagot dyan. Mahirap na mag-take ng risk. Sa ibang bansa kasi, kahit wala kang college diploma, basta meron kang valuable skill, hahire ka nila. Ngayon ang tanong, bakit naman yung malalaking companies kailangan ng college diploma kung doon sila tumatarget sa mas valuable? Sa ibang bansa, iba eh. Skill ang habol. Dito sa Pilipinas, diploma ang habol. The answer is, nung kinausap ko yung mga CEO and business owners, ang sagot nila, kasi ayaw nilang itik ang risk na magkaroon ng lugi. Before pa sumikat yung video na yan, sinabi ko na ilang beses sa social media ko yung pinakamagandang answer na sinabi ko. Ito yun. Coach Frank, diskarte o diploma? Ayun ang magandang tanong. Medyo controversial dyan. Lahat ng mga pinodcast ko, medyo nagkaroon sila ng hate. Alam mo ba, sa sobrang dami kong nakitang mga influencers at natanungan ng ganun, pare-parehas lang yung sagot nila eh. Diskarte at diploma if possible. Pero diskarte talaga. Para sa akin, if magiging negosyante ka at nag-aaral ka pa lang, huwag ka muna mag-drop out. Pero, depende yan sa sitwasyon. Kung pinapaaral ka, go lang. Pero hindi ka naman kayang para-aralin dahil gipit na gipit, huwag na lang. Gawa ka lang ng diskarte mo sa buhay. Pero for example ako, hindi ako nag-drop out kaagad. Kailangan ko muna i-prove sa sarili ko na negosyante ako. Huwag sila mag-drop para sa akin. Kasi meron ako mga empleyadong college dropout, college graduate, at high school dropout. Ang hina sa communication skill, sa instruction, sa lahat. Sa lahat nahihirapan sila. So I highly suggest, tapusin nyo hanggang senior high school. Tapos pag college, kung sa magnegosyo, seryoso yung may negosyo ba nag-aaral, kapag kumikita ka na, tsaka ka mag-drop out. Yun yung pinaka-safest way. So in short, mahalaga pa rin yung dalawa. Kaya ko lang pinili na mag-drop ako kasi nakikita ko yung opportunity na pwede kong may scale tong business na to kapag nag-focus ako 100%. Pero alam nyo naman yun, na may risk ang lahat. Kaya hindi ko sinasabi, porkit nag-work sa akin, mag-work din sa inyo. Kaya ako sinasabi sa nila, kapag gusto mo mag-negosyante, mag-aaral ka pa din habang nagne-negosyo. Anong ebidensya ko na sinabi ko yun? Ito, lumang video. Mag-college ka pa rin, pero gawin mo yung negosyo na gusto mo. Habang nagne-negosyo. So there's
a lot of people na wanna be businessman. Tapos magdadrop, tapos wala rin mararating. Gusto ko, mag-aral pa rin sila at maging businessman sila at i-prove nila sa sarili nila na negosyante sila. That's why, yung nag-college pa rin ako. Umabot ako hanggang second year college. Kasi I want to prove na sa magulang ko, di ba back to zero ako na gusto ko i-prove sa kanila na ayaw ko maging lawyer, gusto ko maging negosyante. Sabi nila, what if hindi ka talaga naging negosyante? Sayang naman yung 2 years. Tapos ka sana nun. Ang pina-point out ko lang, gusto ko lang mamulat yung mga kabataan na habang maaga pa lang gumawa sila ng diskarte nila na kumita ng pera para mamulat sila na ganito pala kumita ng pera, ganito pa namang budget para kapag dumating sa point na nawala yung breadwinner nila, namatay ang magulang nila, kaya nila tumayo sa sarili nilang mga paa. Kasi ang dami ko nakita mga kabataan, masyadong dependent sa mga magulang nila. Kapag nawala yung mga magulang nila o yung mga breadwinner nila, nga na sila, nakakaawa naman yun. Kaya ako nandito para tumulong sa kanila. Pero never ever ako galit sa paaralan. Kasi doon din ako natuto kung paano makipag-communicate, makipag-socialize. Doon ako natuto maging disiplinado. Doon ako natuto kung paano dumiskarte. Pero never akong naging galit. Okay? Sa 10 mong negosyo, wala kahit isang totoo. Siguro, yung mga negosyo mo tulad na sabi at sigaw ng netizens, nandun sa Biringan City. So, porkit ba ang isang negosyo is walang physical store is hindi siya considered as negosyo? Kasi lahat ng mga businesses ko is online businesses eh. Isa na negosyo ko na physical dati na tinanay ko na I regret it. Nang gumawa ako ng Gen Z Cafe, nagtayo ako ng restaurant kalagitnaan ng pandemic. Kung di kayo maniwala, ito yung mga pictures. Lahat ng mga negosyo ko is e-commerce white label. So, ginagawa ko is kumukuha ko na supplier sa China at nire-rebrand ko yung mga products nila at dinadala ko dito sa Pilipinas at ayun yung binibenta ko through online. So, gumawa ko ng mga sariling brand. For example, Vivid Smile, Black Box, Protect. Para sa mga tao hindi na naniniwala dyan, buksan niyo yung phone niyo, pumunta kayo sa Instagram, pumunta kayo sa account ko, franklin.miano, makikita niyo doon kompletong ebidensya. Nandun nun lahat ng aking mga pruweba. Kung makikita niyo, may date po yan. May date ang mga highlights ko. Hindi siya napepeke at ngayon tinemporarily stop ko silang lahat dahil nakita ko it makes sense to temporarily close my business and to focus on my agency na Frank Media na outsourcing business. Kasi it makes sense na mag-focus sa isang negosyo na low effort, low risk at high income. Kaysa sa mga negosyo na nagawa ko na restaurant, cosmetics, clothing, thrift shop at marami pang iba, they are high effort, high risk, high income. And doon na lang ako sa madali. Mas mapadali pa buhay ko kung parehas lang naman yung kikitain ko. May anak ka, sabi mo. Huwag mo nga pag-aralin? Mayroon ako sinabi may anak ako. Saan mo nakuha yung resource? 23 pa lang ako, wala akong anak. MG, wala akong anak. Gusto ko magkaroon ng anak. Twins. Siguro pag 25 na ako or 26. Pero wala akong anak ngayon. Diyos ko po. Tsaka mag-aaral kapag nalibot ko na yung buong mundo. May sinabi ka pa na charity. Siyempre, normal ang charity kapag naiipit ka na. Ayun ang kala mo. Matagal na po ako nagsa-charity. Matagal na ang panahon na tumutulong ako sa iba't ibang mga tao, iba't ibang mga pamilya na hindi ko na binibidyohan. Kasi hindi ko naman kailangan eh. Hindi naman kailangan malaman na tumutulong ako eh. Pero dahil meron nagsabi sa akin na kaysa mag-brand daw ako ng mga bagay, ipakita ko yung mga achievements ko, bakit hindi daw ako tumulong sa ibang tao? Ngayon naman, nung ipapakita ko naman sa kanila na tumutulong naman ako, sasabihin nila, ginawa niya na naman yan dahil nanggigipit. Ngayon, anong ebidensya na nasabi ko na bago pa ako mabash, is tumutulong na ako, na hindi lang ako tumutulong dahil naiipit lang ako. Ito yung ebidensya. In-invite ako sa isang podcast na sinut ito noong December 2023 na hindi pa ako nababash nito. At sinabi ko dito na lahat ng kinikita ko is nilalagay ko sa charity namin. Ito yung video. Ano na yung ginagawa ko ngayon? Yan. Giving back na. Na more on giving back. Lahat ng kinikita ko sa social media nilalagay ko sa charity. Sa Frank and Irish Miano Foundation. Wow. Di tulad mo, na milyon-milyon na kinikita, still nag-grind ka pa rin? Tanga ka ba? Malamang, mag-grind pa rin ako. Grinding never stop. Kaya nga ilang pala yung bansa na napupuntahan ko eh. Kasi gusto ko pa mag-grind, gusto ko pa mag-create ng more money. Pati it's my line of business. Kaya gumagawa ng content para makatulong. Pero yung pinaka main reason ko is makatulong at para din naman sa negosyo ko. For me, legit kang barbero. Okay? Wala ka nung buhay na gusto mong magkaroon.
Sige, edi hamunin kita. Pupunta ka sa bahay, tapos mag-usap tayo. Pakita ko sa iyo lahat ng mga naipunta ko. Pakita ko sa iyo lahat ng achievements ko. At 100% confident ako na komportable na ako sa kung anong meron ako ngayon. Na kahit mawala man lang yung mga negosyo ko ngayon, okay pa rin ako. Dahil meron na akong naipon para mag-cater sa akin hanggang sa pagtanda ko na. Okay? Kung totoo kang may bahay, hindi ka magvi-video sa mga resto, coffee shop, never. Sa sobrang yabang mong yan, sa mismong mansion or bahay mo ikaw magpo-film. Ilang beses na ako nag-shoot sa bahay ko. Lahat ng podcast ko is sinut ko dito sa aking tahanan. Kung makikita nyo yung background pa nga, nandun pa nga yung painting ko eh. Nandun pa nga yung YouTube vlog ko eh. Kompleto nandoon lahat. Pas isang beses lang ako gumawa ng vlog sa mall. Ginanch mo na wala akong naipundar, na wala akong narating sa buhay. So porkit gumawa ako ng content sa mall, ginanch mo na kagad yung tao. So ito, gumawa na akong vlog. Nasa sarili kong office at nasa sarili kong bahay. Nandiyan yung camera kung gusto mong makita. Oo. Yan o. Gusto mo, Frank? Pakitaan tayo online ng mga titulo ng properties natin. Okay. Ayan, ilang mga properties ang gusto mong pakita? Meron akong 3 dito, pero yung 2 titulo is kakabili ko pa lang. So, ito-transfer pa lang yung pangalan sa akin. So, hintayin lang natin yung 2 pa. Pero ito yung 3. Okay na? Next. Sa England, nag-work ako 5 years. Sa utak ko, gusto kong bumili ng bahay at lupa. Alam ko yan, brother. Matagal na ako nagpa-follow sa'yo. Idol nga kita eh. Lahat ng mga vlogs mo dati na di ko maalala, parang naalala ko may farm ka dati or may manokang ka. Di ko alam. Basta yun yung negosyo mo dati at pinapakita mo yung pera mo, fineflex mo. Sobrang inspired ako nun. Isa ka sa mga inspirasyon ko dati nung nasa kabataan ako na I need to grind or I need to do more at mamulat sa batang edad pa lang. Huwag kang humanap ng ibang negosyong sasara, bababa at palalaguin mo. That's our main business. We're a digital marketing agency. Tumutulong kami sa mga negosyo sa ibang bansa na mga personal brand or mga negosyo mismo. Kami yung nag-offer ng mga video editing services, social media management na services, Facebook ad services, copywriting services, at marami pang services under ng digital marketing. At kaya ako naging successful dito sa aking agency dahil yung mga ini-implement kong mga strategy sa kanila is ini-implement ko din sa akin. Gusto kong makita yung totoong ikaw. Sure ako wala kang bahay. Actually, ito yung bahay namin nung nagsisimula pa lang kami nagpapagawa. So, ang problema, maraming away kotse pero wala kaming garayan. Ang ginawa namin is pini-extend namin yung bahay namin para mas lumaki at malagay na namin yung mga kotse namin sa mismo garahe na hindi na nasa kalsada. Sa mga nagtatanong kung meron bang titulo yung bahay namin, meron nakapangalan sa akin. Ito po yung totoong titulo, hindi po to certified true copy at legit. Wala kang kotse. Yung mga bagay na fineflex mo, hindi sa'yo yun. Unahin muna natin. Yung ORCR, meron akong 4 na kotse. Yung 4 na kotse na yun, isa lang yung brand nyo doon, yung 3 is second hand. Yung brand yung is yung Geely o Cavango. Pangalawa naman ang kotse na nabili namin is yung Camaro na second hand. Nabili namin sa Chinese. Pangalawa naman na nabili namin is yung Civic kasi yun yung dream car ng partner ko. Pang-apat naman na binili namin is yung Artista van kasi yung kotse na kung saan kami komportable. Una is yung Geely nakapangalan na sa akin. Yung 3 other kotse naman is hindi pa nakapangalan sa amin pero close deed na po siya at nakanotaryo na po na ipapangalan po sa amin. Pero ipaparito ko dito sa inyo ngayon yung deed of sale na nakapangalan na sa amin at nakanotaryo na yan ng isang abogado. At nasa amin din yung original na ORCR. Next. Na ang goal mo lang ay makapunta sa UAE. Tarantado ka ba? UAE lang yan, boy. Para na unang vlog mo sa akin, sinabi mo sa akin, hinahamon mo ako pumuntan Dubai kasi sabi mo, mahirapan ako kumuha ng visa kasi merong show money at merong bank statement. Ngayon na nakapunta ako, kung gaganyan ka. Ito nga sabi mo eh. Yung mga bansa na sinasabi mo kung saan ka nakapunta, mga visa-free country po yun, mga kahombre ko. Hindi po talaga makakapunta yan sa mga may visa na country tulad ng Dubai. Kasi kailangan ng bank statement doon, mga kahombre ko. Hindi talaga makakapunta yan. Kita mo? Nung sinabi kong nakapunta pa lang ako sa 4 na bansa na visa-free country, sinabi mo na mahirap lang ako. Pas ngayon, hinaman mo pumunta ng Dubai kasi sabi mo hindi ako makapunta ng Dubai kasi may bank statement at may show money. Ngayon na nakapunta ako, sasabihin mo, UAE lang yan. In short, kahit saan ako pumunta, may masasabi ka pa din. Okay? Kung totoo man na abogado ang iyong tatay, siguradong itatakwil ka ng tatay mo. Totoo, abogado talaga ang tatay ko. Pero nyo siyang i-search doon sa website ng mga lawyers, Attorney Florante Miano. At he's practicing law for over 50 years na. Kung sinasabi mo na kung totoo ba na abogado ang tatay ko, hindi ka ba rin nadalawang isip na sabihan mo ako ng mga libelous statement katulad ng mga ganito? Una sa lahat, Mongoloid na tanga. Coach Frank, si
Coach Frank, yung Mongoloid. Putang ina mo, ba't di mo maiahon? The biggest Mongoloid in this fucking country. Kahit kailan, ang isang abogado ay hindi itinakwil ang kanyang pag-aaral. And do not ever be proud na ang tatay mo ay abogado. Siyempre, abogado. Kasi, hindi ka nga proud sa sarili mo eh. Alam mo, ano na nag-drop ako ng second year college? Tinago ko yun sa tatay ko. Kasi gusto niya, graduate akong abogado. Itinago ko yun. Nirisk ko yun. Nasabi ko sa sarili ko, gusto ko mas mataas pa yung kinikita ko kaysa sa mga kinikita ng mga abogado. At after ilang years, nakabili na ako ng sarili kong bahay at sarili kong kotse. At nalaman ko, this is the right time to tell my dad na nag-drop talaga ako. At di ako graduate, pero may bahay at may kotse. Kasi yung number one gusto ng ating mga magulang is magkaroon ng financial freedom. So yung kwento na to, naalala ko birthday ko pa to noon eh. In-invite ko yung buong family ko from Cainta to Cavite. Pumunta sila, nagtaka si daddy. Nasaan tayo? Ba't tayo nandito? Ang ano na kasi nakatira pa kami sa ibang lugar na nag-rent kami ng bahay na alam niya. Pero hindi niya alam, nakabili na kami ng sarili naming bahay ng partner ko. At nung bumaba siya, pagkaupo niya, naiyak siya. Dahil nakamit ko tong bagay na to sa batang edad at only 23 years old, napaiyak ko yung tatay ko. So in short, hindi ako kinakahihiya ng tatay ko hindi porkit hindi ako nagtapos. Pinagmamalaki niya pa ako dahil isa ako sa mga kabataan na hindi umasa sa mga magulang ng kanilang financial at tumayo sa sariling paa at pinakita sa kanila na kaya ko. Next tayo. Tangina mo. Eto ha, bariya ko lang. Bariya lang. Nandito lang, wala, nakatambak lang. Same. Oo nga. Barya lang. Barya nga lang yan. Nakatambak din. Nakatambak din siya. Nakatambak pa. Oo. Nakatambak na din. Okay na. So yun lang, thank you sa panonood ng ating rebat. At ito na yung pinakalas na rebat ko kasi alam ko ng lahat ng mga issues na sagot ko na. Kita nyo naman, malinis akong tao. Legit ang MSB, legit ang mga kumikita. Healthy ang community, kumpleto ang course. Meron talaga akong bahay, meron talaga akong lupa. Meron din naman akong kotse. So ulitin ko lang, mag-research po muna bago po tayo manggago sa social media. Please subscribe and turn on the notification bell dahil magpo-post ako ng napakadaming content. Maglalabas ako napakadaming valuable content dito. Kaya, turn on the notification bell and see you. Goodbye. My scale. Bye.